Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay nasa deep na po sa ating ginagawang daily devotion dito po sa Genesis. At ang aking pong share ngayon ay dito po sa Genesis chapter 5 verse 1 to 3. At sinasabi nga po dito, ito ang kasaysayan na isinulat tungkol sa pamilya ni Adan. Nang likain ng Diyos ang tao, ginawa niya itong kawangis niya. Nilikha niya ang lalaki at babae, at binasbasan niya sila at tinawag na tao. Ang 130 years na si Adan, isinilang ang kanyang anak na kawangis niya. Pinangalanan niyang itong Seth. Isipin po natin, ipong kabutihan po talaga ng Panginoon. Sa kabila po ng mga una pa doon po sa unang binasa po natin sa Genesis 1 hanggang Genesis 4 hanggang dito po sa Genesis 5 ay makikita po natin talaga kung ano pong kabutihan talaga po ng Panginoon na nung panahon po na ginawa po sa buhay ni na Eva at Adan. At dito po natin mapapatunayan ang kabutihan po ng Panginoon Diyos sa kabila po na naging makasalanan po si Eva at Adan, ay patuloy pa rin pong pinagpala. Pinarami po ang kanilang lahi. At dito natin po makikita ang haba po ng buhay ng tao nung panahong yun. Dahil po sila ay ginagabayan ng ating Panginoon Diyos. Ikukumpara po natin sa buhay po natin ngayon kaysa unang henerasyon po, nautal na po ako. Ang buhay po ng tao noon, ang haba po, sipin niyo po, sa 130 years, nagkakaroon pa po ng anak. Samantala po ang buhay ng tao ngayon ay 70, hindi na po makalakad. Kaya, kung tutuusin po natin, maswerte po yung unang panahon, yung panahon po ni na Eva at Adan, yung unang pong tao. At nung panahon po ngayon na nakasama po nila ang Panginoon, nakita po nila, ay tayo po, ang atin po lang pong pinaniniwalaan, na dahil po tayo ay naniniwala na talaga pong may Diyos, ay naniniwala po tayo na yung pong ginawa nung una ng Panginoon hanggang ngayon ay hindi po nagbabago. Tayo po ay naniniwala na may Diyos. Nararamdaman po natin by faith po sa pamamagitan po ng Holy Spirit na pinararamdam sa atin po ng ating Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, habang maaga pa tayo po ay lumapit sa Panginoon. Ibigay natin yung ating buhay at habang tayo may pagkakataon, patuloy lang tayo ng patuloy. Kasi hindi natin alam ang buhay, hindi natin alam ang bukas, kung hanggang kailan. Dahil ang buhay ng tao noon, kung kukumpara ngayon, ay maswerte po nung una. Isipin niyo po, sa 130 years, nagkakaroon pa ng anak. At isipin niyo po, naging buhay ni Adan, bago po siya namatay, 930 years. Ay tayo po minsan 30, wala na eh. Kaya patuloy lang po tayo. At yung pong mga iba po na amin pong kasamahan, ay sila na po ang magtutuloy po na kung ano pong explanation dito po sa group namin. Basta't ang kailangan pong diniscuss ay ito pong chapter 1, verse 1 to 3. At dito nga po sa kasaysayan na isinulat po ng ating Panginoon na tungkol po sa pamilya ni Adan, dito po natin nalaman ang history na ganun po pala katagal ang buhay ng tao at ganun din po pala na ginabayan ng Panginoon sila. Na sa halip, sa kabila ng kanilang pagkakasala, ay pipili ng putulin ng Panginoon ang kanilang buhay, pero patuloy po na pinarami ang kanilang angkan. Ganito po ang kabuti ang Panginoon. Glory to God po. Bye-bye po.
Magandang pagpapalang gabi po RCCI family at ako po sa ngalan po ng aming grupo dito sa RCCI Changwidong. Ako po ay naatas ang bumasag sa Genesis chapter 5 verses 7, 8, and 9 pero masakit pong ating kapatid din si Hermolina kaya ako pong babasa na rin po para sa kanya ng verses 5, 4, 5, and 6. So continue ko na po ito. Ang sabi po sa chapter 5 verses 4, Matapos isilang si Seth na buhay pa si Adan na 800 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Number 5, namatay siya sa edad na 930. Number 6, ng 105 taong gulang na si Seth, isinilang ang anak niyang lalaki na si Enosh. 7, matapos isilang si Enosh na buhay pa si Seth ng 807 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Number 8, namatay siya sa edad na 912 taon. Na 9, last verse, ng 90 taon gulang na si Enosh, isinilang anak niyang lalaki na si Kenan. Purihan Diyos sa mga salita niya, sa pagbasa ng kanyang mga salita. Napansin po natin dito, napakahaba ng buhay ng mga tao noon. Ito yung kasaysayan sa pagdami ng angkan o lahi ni Adan. Sorry po yung lalaro. Napansin po natin dito, no, napakabuti ng Panginoon talaga na hanggang ngayon nababasa pa natin yung kanyang salita dito sa Biblia, no, na talagang ito ang plano ng ating Panginoon sa mga tao na hanggang sa ngayon nababasa natin yung mga kung paano nagmula ang mundo. At napansin ko po rito, napakatagal ng buhay ng mga tao noon, daan-daan, pero sa daan-daang edad nila na nagkakaanak pa sila. Samantala ngayon, maraming nila lang na hindi na bibiya ang magkaanak. At sa murang edad, namamatay agad. Diyan po talaga na nakaka-amaze yung kapangyarihan ng Lord. Siya po talaga ang may plano sa buhay natin kung hanggang saan po tayo mabubuhay at hanggang saan po tayo magagamit. Kaya po, apply po natin ito sa buhay natin na isang katunayan lamang ito na makapangyarihan ang ating Panginoon dahil di po ba sa first generation na wash out na ang mundo pero meron pang henerasyon na mga dumaan. At yun ang katunayan, sabi nga po sa Matthew chapter 24 verse 35, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Ang langit at lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Kaya patunay po ito na paggunita sa mga unang henerasyon. Balikan natin mga unang henerasyon na sa iyo, sa akin at sa ating lahat ang ating Panginoon ay may plano pa kung kaya bakit tayo nananatili pa rito sa ating mundo, sa mundo na ginawa ng ating Panginoon, na ang ating Panginoon ang unang nagtiwala sa atin. Kaya huwag po sana natin sayangin yung mga pagkakataon na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon at ikukumpara natin ang buhay natin ngayon sa unang henerasyon, maiksi lamang po. Kaya sa iksi po ng ating buhay, sana po magamit natin ang ating buhay na nakakalugod sa ating Panginoon. Na katunayan din po rito na ang ating Panginoong Diyos na manunubos ay napaka-merciful niya, no? Tsaka yung kanyang grasya ay sapat. His grace is enough po talaga. At yung Diyos niya po dahil sa pagtitiwala niya sa atin, kaya patuloy na patuloy tayo ginagamit ng ating Panginoon. At napansin ko rin po rito doon sa panahon ni Enosh na anak ni Seth po, no, na sabi ni Adan na siyang naging kapalit ng kanyang anak na si Abel. Doon po tinawag yung Panginoon po, nagbago yung tawag sa kanya. Doon siya tinawag, nagmula yung tawag na Panginoon. Nung una pa ay tawag sa kanya ay Elohim, Yahweh, Jehovah. Yun po, no, yung pagtawag sa ating Panginoon ngayon. Kaya po ito rin po paalaala. Di po ba ito po kung saan tayo nagmula lamang din po tayo sa alabok.
Kaya kung saan tayo nagmula, doon din po tayo babalik. Kaya wag po sana lumaki yung ulo natin. Kung ano man mga estado natin sa buhay at profesyon na naabot natin, isipin natin kung paano tayo nagmula. Tayo nagmula lahat sa alabok. Ano po, na lahat ng profesyon na iyan, ang bago pa tayo sinilang, katulad ng unang paglikha sa mundo, ay inilagay na ng ating Panginoon muna yung ating pangangailangan at bago tayo niya inilalang. Katulad nga po, di po ba tayo lahat naman po ay isinilang na hubad, di po? Na hindi naman natin kasama na kakambal natin yung kasama natin ngayon, yung mga kaibigan natin ngayon, at ang profesyon natin ngayon, hindi natin kasama na isinilang yan. Kaya po, be humble po tayo. Ito po ang paalala sa atin. Sa unang Genesis pa lang na napatunayan natin dito sa pagbabasa natin, magbalik tanaw tayo kung saan tayo nagmula. Be humble po. At God po talaga, ang ating Panginoon po ang ating uunahin sa lahat. Maraming po salamat and God bless you all. Gabi po sa ating lahat. Magaman po yung ating pong isang member ay hindi po nakapagbasa ngayon, kaya ako na po ang babasa. Ito po kay Brother Rico, na kanya pong verse na atang po sa kanya ay verse 10 to 12. At sinasabi nga po dito, matapos isilang si Kenan, nabuhay pa si Enos ng 815 taon. Mga panambuhay ang taon. At nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na 905. Nang 70 taong gulang na si Kenan, isinilang ang anak niyang lalaki na si Mahalalel. Ha? Mahalilel. Yun, Mahalilel. Bigyan ko lang po ng kaunting computer explanation. Habang bagaman po yung ating pong isang kasama ay busy po siguro, kaya hindi po nakapag-share. Isipin nga po natin, kung atin pong isipin talaga na nung panahon po nung unang haba po ng buhay ng tao, isipin niyo po no? Siguro organic ang mga pagkain. Nabuhay po si Enos ng 815 taon. Kung ikukumpara po natin yung buhay natin ngayon, ang hirap pong isipin, sa totoo lang po. Dahil siguro nga po nung sa panahon po ngayon, hindi po natin alam ang mundo, kung katulad din po ng mundo ngayon na ang isang taon ay 365 days. Isipin po ninyo, 815 dito sa atin 50 years, ang iba hindi na nakakaabot, pahirapan na po. Ngayon po, sa panahon ngayon, minsan bata pa, namamatay na. Kaya hindi natin masabi, nung panahon noon, ang isang taon, hindi natin alam kung 365 days din po. So, ang masasabi ko lang po, ito po lahat ng ito ay nangyari po sa kabutihan po ng ating Panginoon. Kaya, kung gusto nating humaba ang buhay natin, ay tayo po ay matuto na sumunod sa pinag-uutos po ng Panginoon. At sinabi nga po dito sa Proverbs 3, chapter 1, na my child, never forget the things that I have taught you. Yun po yung Proverbs 3, 1 and 2, para isang sabihin ko na lang po. Ulitin ko po. Ang sinasabi nga po dito sa Proverbs 3, verse 1 and 2, my child, never forget the things that I have taught you. Store my command on your heart. Sipin po niyon. If you do this, you will live many years and your life will be satisfying. Yan po ang isang sikreto po para humaba po ang ating buhay. Lagi po tayong sumunod sa ang gustuhan ng Panginoon. Kung ano pong pinag-uutos, tuparin po natin. At napakaliwanag po ang sinasabi ng Panginoon, if you do this, pag ginawa po natin, you will live many years. Sipin niyo po, mamumuhay kayo ng habang panahon. And your life will be satisfying. Salamat po and God bless po. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabing ito para sa day 5 po namin ay sa Genesis chapter 5 verse 13 to 15 na sinasabi, matapos isilang si Mahalalel, nabuhay pa si Kenan ng 840 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. 14, namatay siya sa edad na 910. And 15, nang 65 taong gulang na si Mahalalel, isinilang ang anak niyang lalaki na si Jared.
Amen. So, yun lang po. Magandang gabi po and God bless everyone. Good evening po sa lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay Genesis 5 verses 16 to 18. Sabi po dito, Mahalalel lived after he fathered Jared 830 years and had other sons and daughters. Thus all the days of Mahalalel were 895 years, and he died. When Jared had lived 162 years, he fathered Enoch. Amen. Salamat po. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ay Genesis chapter 5, 19 to 21. Nabuhay po si Jared ng 800 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 962 taon. 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya si Matusalem. Yun lang po. Magandang gabi po sa inyo RCCR family. Ang may share ko po ngayon ay Genesis chapter 5, 22-24. Matapos sisilang si Metusela, nabuhay pa si Enoch ng 300 taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang panahon yon, malapit ang relasyon ni Enoch sa Diyos. Nasa 365 taong gulang siya nang siya'y nawala dahil kinuha siya ng Diyos. Amen. Magandang gabi po. Ito po ang aking message sa Genesis 5, versikulo 25-27. Si Matusalem ay 187 taon nang maging anak niya si Lamech. Nabuhay pa si Matusalem ng 782 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 969 na taon. Salamat po. Genesis 5 verse 28 to 30. At nabuhay si Lamech na 182 taon at nagkaanak ng isang lalaki. At tinawag ang kanyang pangalan na Noe, na sinabi, ito ang mga aaliw sa atin tungkol sa ating ginawa at sa pinapangalan ng ating mga kamay dahil sa lupang sinumpa ng Panginoon. At nabuhay si Lamech pagkatapos ng maipanganak si Noe ng 575 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Sa kabanatang ito, isinasalaysay ang lahi ni Adan. Alam naman natin na si Adan ay winangay sa Diyos ang itsura niya. Dito pinakita kung gaano kahaba ang buhay na ibinigay ng Diyos sa unang lahi natin. Kaya mga kapatid, ipagpasalamat natin una sa Panginoon at pangalawa sa unang lahi natin, ang buhay mayroon tayo. Kaya bigyan natin ng halaga ang buhay natin. Magandang araw po, Redeemers family. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 5 verses 31 and 32. Ito ang nakasaad. Namatay si Lamech sa gulang na 70 taon, 77 or 777 years old. Sino na may 500 or 500 years old na gulang ng maging anak niya sina Shem, Ham at Japheth. So hanggang dito lang ang verse na binigay sa akin. So isipin niyo mga kapatid na sa panahon nila umabot sila sa edad na 969 years old. At sa buong panahon yun ay namuhay silang kasama ang Diyos. Ngunit nawala sila dahil kinuha sila ng Diyos siguro dahil tapos na ang mission nila o sa katatanda nila. Isipin niyo mga kapatid, sa edad nilang 900 plus, nagkaanak pa sila. Dahil kasama nila ang Diyos, siyempre. Biniyayaan sila ng mga anak sa kagustuhan ng Diyos upang dumami ang angkan. Ang kanila na sumasamba sa ating Diyos, sa ating Panginoong Diyos. Sa henerasyon natin ngayon, 70 years old,
80 years old, hirap na maglakad, kailangan na talaga ng may mag-aakay ng mga bata pa or nursing aid na talaga, di ba? Hindi natin alam kung bakit. Kaya mga kapatid, habang bata pa tayo, lumapit na tayo sa ating buhay na Diyos. Dahil maigsi lang buhay ngayon, hindi tulad noon, umabot sila sa 900 plus na taon at nagkaanak pa, di ba? Dahil kasama nila ang buhay na Diyos. So yan lang po. Maraming salamat. God bless us.